Maghahain ng panibagong protesta ang Pilipinas laban sa China bunsod ng pinakahuling insidente sa West Philippine Sea. Si Patrick De Jesus ng PTV sa Balitang Pambansa. Apat na pong minuto binuntutan ng military helicopter ng China access na caravan plane ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness Flight sa Scarborough Shoal nitong Martes. Ilang beses din itong peligroso na nagmaniobra at lumapit ng hanggang 3 metro lamang hanggang sa lumipad pa sa ibabaw ng eroplano ng BIFAR. Sabi ng Philippine Coast Guard, ito na ang pinakamapanganib na ginawang pangharas ng China sa West Philippine Sea na nangyari pa sa ere. Konting banggaan lang, no? With that close proximity can lead to disaster. Helicopter dangerous action was considered to be at some point higher level of escalatory action compared for the past harassment that they did. Pero ang PLA Southern Theater Command ng China dinepensahan ang ginawa nilang hakbang na naayon daw sa batas at regulasyon, bagay na binuweltahan ng PCG. We have sovereignty over the waters of Bajo de Masinloc. That is actually our territorial airspace. If you're going to ask me who is the one carrying out such aggressive and illegal actions, that will only be the People's Republic of China. Panibagong diplomatic protest ang ihahain ng Pilipinas laban sa China. Muli ring iginiit ng pamahalaan ang soberanya ng bansa sa West Philippine Sea. The mere fact that we can fly and sail in these waters highlights the fact that we are asserting our sovereignty and sovereign rights. So, despite of the harassment of the PLA Navy helicopter and even the presence of the China Coast Guard vessels, the Philippine Coast Guard, together with BFAR, are standing firm in asserting our position in this body of water. Ang National Maritime Council tinawag na unprofessional at mapanganib ang ginawa ng helicopter ng China. Dagdag ng NMC, ipinapakita lamang dito ang kanilang pagsasawalang bahala sa flight safety, lalo't nalagay sa kapahamakan ang mga sakay ng eroplano ng BIFAR. Pinaalalahanan ng NMC ang China na igalang ang international law, maging responsable at iwasan ang mga hakbang na makakaapekto sa kaayusan at kapayapaan. Nagpahayag din ng pagkondena si U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, sa panibagong pangharas ng China at dapat anyang ayusin ang mga gusot na naayon sa international law. Samantala, pumirma sa isang Memorandum of Understanding ang PCG, Philippine Information Agency at National Youth Commission para isulong pa ang laban ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kabilang narito ang pagpapalawak pa ng kamalayan sa mga kabataan pagdating sa issue ng WPS at labanan ang anumang disinformation. Mula sa People's Television Network, Patrick De Jesus para sa Balitang Pambansa.